Labas pala ng SWS yung survey, no, na Mm. pinakamataas na Yes. numero ng mga Pilipino ang naniniwalang sila'y gutom ngayon, no? Pinakamataas ito sa 21 years na nakalipas, no? So ito talaga ang bagong Pilipinas, bagong record, no? Yeah. Hindi lang sumadsad ang piso sa 60 pesos na mabuti para sa ating mga OFW pero masama naman para sa Pilipinas dahil lahat halos ng ating mga pangangailangan inaangkat natin at habang humihina ang peso, tumataas ang presyo ng bilihin. Pero mantakin mo ha, bukod pa doon sa binibigay na akap at mga ayuda ni Tambaluslos, abay 63% ng ating mga mamamayan ay gutom pa rin na pinakamataas nga ang bilang sa nakalipas na 21 taon. Talaga namang record ang bagong Pilipinas. Ikaw, Speaker Ana, ano pa bang mga record ng bagong Pilipinas, no? Oo, kasi ang aside from yung self-rated poverty, paano naman hindi magkakaroon ng self-rated poverty? Yung issue ng unemployment and underemployment tumataas din. Pangalawa, ang inflation mataas. Imagine, ang kamatis daw, totoo ba? 20 pesos per isa? 30. Or Nagkamali ako dyan. 30 pesos na kada piraso. kada 300 piraso. So, na per kilo. 320 per kilo. oh my Yan. God. So, yun pa lang ha, hindi ka pwedeng magluto o maggisa ng mga pagkain or kahit anong klaseng menu ang kunin mo pag Pilipino. Pag nagluto ka, kailangan mo ng kamatis. Hindi lang kamatis ang tumataas ang presyo, andyan din yung sibuyas. Even yung basic staple na food, yung bigas, mataas. Hindi na yan, hindi bumaba ang presyo, pero ang sinasabi ng gobyerno, or well, ng current president natin, si BBM, nasabi niya, pag siya ang umupo, gagawin niyang 20 pesos ang bigas. Hanggang ngayon, hindi pa nangyayari yan. So inflation pa lang, mataas na, ngunit ang sweldo ng ating mga kababayan at yung rate of employment and underemployment, yung sweldo hindi tumataas, pero yung rate of employment and underemployment and employment tumataas. So makikita mo, I'm not sure, no, sa aking palagay, hindi sa 2 years na panunungkulan ni BBM, parang hindi gumaganda ang buhay ng ating mga kababayan. Yun yung tingin ko. Pag tinignan mo pa lang, inflation pa lang ha, at saka yung basic services natin when it comes to electricity, water, parang feeling ko tumataas kasi kami sa bahay, mataas ang binabayaran namin, maliit lang na pamilya, ilan lang ako, asawa ko, yung tatlong anak na maliliit, hindi naman kami gumagamit masyado ng tubig at saka kuryente. Pero mataas ang aming bills ha. Sabi nila, abay, nung sinabi naman nila may bagong Pilipinas, di naman nila sinabi na mas bubuti ang buhay ninyo. Bagong Pilipinas kasi mas mahirap ngayon ang buhay. Agree ba kayo? Disagree? Meron na ba tayong mga congressmen na mga mamamayan na magsasalita at maghuhusga kung mas mabuti ang buhay nila sa ilalim ng bagong Pilipinas? Ang ano na ba, naging ano ba, affordable ba ang bilihin ng presyo ng mga basic na presyo ng goods and services sa Pilipinas? Though hindi ka ngayon nasa Pilipinas, pero marami kang kamag-anak at mga kaibigan din siguro na nakakausap mo. At viewers, no? Oo, Yes. maraming followers yan. Oo, yes, definitely hirap na hirap yung ating mga kababayan. Dahil nga kung makikita mo sa comment section, hindi ko lang alam, ayun, nakikita din comment section, pasensya na. I don't know kung live na ba tayo sa ating YouTube channel. Yes, Live na. I believe live na ako, no? Yes, sa mga nanonood, mag-comment po kayo kung kumusta ang mga bilihin sa inyo dyan, sa inyong mga lugar. Pero ako, parang hindi sila nakikita. But anyway, well, kitang-kita naman. Dahil hindi lang naman tayo nagrereklamo. Nakikita nyo sa social media, talaga ang mga tao hirap na hirap. Sabi ko nga kanina, hindi naman tumaas ang sweldo nila. Ang tumataas yung presyo ng bilihin at yung mga bayarin. At talagang, nung nakaraang holiday nga, nung Pasko, ang dami talaga nagsasabi, Miss Marlica, grabe, wala kaming panghanda, walang ganito, walang ganyan. So, anong ibig sabihin yan? Kung bagong Pilipinas na umuunlad ang ating bayan, wala kang makikita o mga mensahe sa'yo privately na hirap sila, walang panghanda sa Pasko o sa New Year, ganyan. So, ramdam nila ang hirap. Samantala, ang mga swapang na nandyan sa Malacanang, wala nang ginawa kundi mag-party-party. So yun yung nakakalungkot sa ating mga kababayan, ano?
Wala naman sanang problema kung ang mga taong ito, nasa Malacanang ay private funds nila ang ginagamit nila para mag-party. Pero ang nakakalungkot, pera ng mga taxpayers. Kaya talagang apektado, lalo na yung mga mahirap at yung middle class. Kawawa po talaga kayo. So, alam ko, kahit na siguro galit kayo sa aming mga mukha o hindi nyo gusto ang aming mga political views, pero alam ko, ramdam ninyo na kayo mismo ay hirap na hirap mag-budget sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tatlo yung pangunahing problema ng mga kababayan natin, no? Sang-ayon sa lahat ng survey. Yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, yung kakulangan ng trabaho, at mababang sweldo. At nakakalungkot na sa ating sistema ng gobyerno, yung Kongreso ang dapat magbigay solusyon dahil sila yung policy making body. Yeah. Kaya binibigyan natin sila ng mga pribilehiyo na marapatan na makapagsalita ng malaya dahil sa diskurso, dapat makahanap sila ng solusyon. No? Pero nakikita natin na imbis na atupagin ang solusyon sa problema nga ng mataas sa presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, at mababang sweldo, inuubos nila ang panahon para sirain yung mga kalaban nila sa politika. No? At nakakalungkot pa na yung pantaunang budget na dapat sana pakinabangan ng mga mahihirap, abay sila mismo nagpapasasa. No? Dinoble nila yung budget nila sa 2025, tinanggalan nila ang budget ng DepEd, tinanggalan nila ang budget ng ating kasundaluhan, tinanggalan nila ang ating PhilHealth. Zero budget sa PhilHealth. Na alam mo, malungkot ako dyan dahil ako'y kongresista. Ako talaga yung author niyang universal healthcare na yan. No? At ang dahilan na sinulong ko yan, yung nanay ko na hindi naman mahirap pero namatay, wala ni isang kusing dahil naubos ang pera sa dialysis. Kaya nga talagang sinulong natin universal healthcare ng mga mahihirap, hindi naman mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ngayon, tinanggalan ng pondo. Paano ngayon mapapatuloy yung benepisyo na libreng dialysis na ngayon pala nagsimula? No? Pero ang skandalo talaga, sa kanilang mga sarili, dinoble nila ang kanilang mga budget. Tapos, yung kanilang mga tongpats, yung kanilang mga binubulsa sa mga proyekto, lalong-lalo na yung mga proyekto ng DPWH na ngayon, 1 trilyon ang budget, abay, dati-rati, 10% ang kalye, 5% ang building, ngayon, 50% na. Kaya nga ang kalkulasyon ko, mga speakers, no, Madam Chairman, abay, kada congressman ngayon, no, baka hahabot yan ng halos 1 bilyon isang taon, no? Ang kubra nila, kung kukunin mo yung 50% na kupit nila, hindi na kupit garapal na Kinuha na yung kalahati ng infra project nila no? At saka yung mga budget nila na ngayon ay 60 million each. Nung huling taon kasi, pinablish yan ng Kongreso, tagte 30 million each ang congressman. Dinoble nila ang budget nila, 60 million na ngayon. Tapos yung kanyang 1.5 billion na 50%, 750. Tapos meron pa silang AKAP. Yung AKAP na talagang 28 billion para sa mga kongresista na parang 200 million kada ulo sila. No? So masyado silang maswerte habang ang hanay ng mga nagugutom lumaki to 63% ng lahat ng mga Pilipino. Oo nga At saka kung titignan nyo, Speaker, Attorney Harry Roque, may problema pa tayo dyan sa, pagdating sa kalusugan. Kasi nga, di ba, sa 2025 national budget, na kung saan pinirmahan noong December 30 ni BBM, parang it seems na walang zero subsidy or zero pondo. Kasi ang sabi nila, magre-rely na lang daw ang PhilHealth sa reserves na meron sila ngayon. Pero anong tingin niyo po dito, mga speakers, sa implications at saka kung ano yung consequences kung zero budget siya? Tapos alam naman natin na ang PhilHealth, ang daming challenges at saka issues kinaharap aside from may mga alleged na corruption dyan. Ang isa sa mga issues is hindi daw nababayaran ang mga hospital kaagad at maraming mga parang naghihintay ang mga hospital. Tapos alam naman natin na may kinalaman din yan sa universal healthcare at kayo ang author dyan, Attorney Harry Roque, I think, if I'm not mistaken. So, yes. Ito yung ang kalusugan kasi isa sa pinaka-basic. Lahat ng Pilipino, lahat ng human beings, kailangan mo ng health. At ang public health insurance ay isang sa pinaka-dapat na basic services na binibigay ng gobyerno. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit zero siya kasi daw mayroon daw reserve na around 600 billion. Pero tingnan mo naman, parang nangangamba ako diyan Sumulat nga ako ng artikulo diyan kasi parang feeling ko
in the long run, magkakaroon ng problema. Anong tingin Alam mo, niyo dito? hindi dapat health insurance ang tawag dyan eh. Alam mo, Oo. ang laki ng pagkakaiba ng universal healthcare sa health insurance. Kaya nung sinulong ko yan sa Kongreso, gusto kong palitan nga eh. Kasi kinopya ko yan doon sa UK, kung saan libre ang gamot at libre yung paggamot. Nakatikim ako niyan, kasi ako yung foreign student at libre ang aking gamot, libre ang aking mga blood testing. No? Ang insurance kasi, yung benepisyo mo, limitado doon sa premiums na binabayad ng mga member. Pero ang universal healthcare, tanggap na hindi sapat yung premiums na yan para sagutin ang pangangailangan ng taong bayan. Kinakailangan, tustusan talaga ng gobyerno dahil yan naman ay obligasyon ng gobyerno. Yung pag-zero budget, yan ay unang-una labag dun sa batas na sinulong natin dahil ang nakasaad dyan ay lahat ng pondo ng PhilHealth dapat pumunta sa pagbaba ng premiums, ng contribution, o di naman kaya pagtaas ng benepisyo. Hindi dapat yan sinosoli sa gobyerno o zero budget. No? At ngayong zero budget siya, ibig sabihin, maraming mga pangangailangang kalusugan ang hindi maibibigay ngayon ng PhilHealth. Kaya nga, tingin ko talaga dapat bumalik sa Kongreso, palitan talaga yung PhilHealth na yan, gawing National Health Service, nang pumasok sa ulo ng lahat na hindi yan insurance, yan talaga ay obligasyon ng ating gobyerno. Now, Speaker Maharlika, yung sa Amerika ba, paano ang system nyo dyan? Dito sa amin, sa insurance, may tinatawag kaming Medicare at medical, ano. So, kapag tumungtong na kung tama yung pagkaalala ko, pag tumungtong na sa 65 years old ang ating mga senior citizens, senior na yan ay talagang binibigyan sila ng sapat na kalinga ng gobyerno, magsimula sa hospitalization, sa gamot, mga procedures, even sa pag-transport. Kasi like yung mother ko, no, she's 75 years old now. So, going 75, yeah. So anyway, alam nyo, ang ganda ang ganda ng programa ng Amerika. I'm just talking dito sa nanay ko dahil sobrang busy namin dito sa Amerika. Kapag mayroon siyang doctor's appointment, let's say for example, o ma-hospital siya or something, may mga pangyayaring ganyan. Kahit wala kami sa tabi niya, meron kang tatawagan. Merong mga ahensya, dahil ito'y funded ng government, na tatawagan na itatransport siya, kasama yung 911 kung emergency talaga yan, itatransport siya papunta sa hospital, or kung may mga appointment siya dahil wala siyang kamag-anak sa katabi niya, kailangan niyang dalhin doon sa hospital na yun, tatawag ka lang sa access, yung tinatawag nilang access. So, yun ay magbabayad ka lang yata ng $1 or $1.75. Yun yung narinig ko sa mother ko. No? So, talagang, kumbaga, protektado yung mga elderly dito na, yun nga, sabi ko, sa hospitalization, sa mga transportation, sa gamot. So, talagang tatanda ka ng kahit papaano may extend yung buhay mo dahil inaalagaan ka somehow ng government. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, wala namang ganyan. Kumbaga, tatanda ka, wala ka ng pera, mahirap ka na, walang ganong walang ganong kalinga yung government Madalas tatagyan ka pa ng ospital kasi walang ganito, walang bed, walang gamot o kung ano pa man, or papabilin ka, ultimong bulak, di ba? Ipapabili sa'yo, di ba? Ganyan na nangyayari din sa Pilipinas. So it's the same thing dito sa mga bata, yung mga bata na let's say for example, hindi naman, mga low income, kumbaga, yung mga low income parents ay talagang, may maraming proyekto yan sa mga bata na yan. Talagang nag-guide sila. Yung kanilang paglaki, yung mga nutritional needs nila, talagang nag-guide yan ng government. So dito nga sabi ko, dito sa Amerika, talagang tamad ka na lang kung walang mangyayari sa buhay mo. Sa Pilipinas, wala namang ganong proyekto Kung meron man, pa isa-isang perasong Nutriban, di ba? Tapos, pipicturehan na nila, sikat na yung politiko na nagbigay ng Nutriban. At alam niyo naman yan, ako, naka-experience ako din sa Pilipinas na pag pumupunta ka talaga ng pampublikang hospital, kapag wala kang pera o wala kang kakilala, ang trato sa'yo para kang basura. Well, alam nyo, kaya nga sinulong natin yung universal healthcare Kasi sang-ayon dun sa karapatang pantao, obligasyon ng lahat ng gobyerno na gawin ang lahat na pwedeng gawin ng mga hakbang
para magkaroon ng katuparan yung karapatan ng mabuting kalusugan. No? Yeah. At yung ating universal healthcare, dapat lahat ng mga sakit ng mga Pilipino, eventually, magiging libre. Eventually, unti-unti. Pero Yeah. paano magkakaroon ng katuparan yan? Nagsisimula pa nga lang, tinanggalan na ng pondo ang PhilHealth para mapunta dun sa mga bulsa ng mga kurakot na politiko. At ngayon, tinanggal pa yung subsidy ng gobyerno na nakalaan para bayaran yung premiums ng mga maralitang mga Pilipino na hindi kaya magbayad ng premiums. No? So talagang hindi mo maintindihan yan ang resulta talaga kapag ang leader wala sa tamang pag-iisip, di ba? Ano tingin nyo? No? Meron na talagang presidente na nasa tamang pag-iisip na narariyan na nga yung resources para mabigyan ng kalusugan ng kanyang mga kababayan, pinagkakait pa. Actually, Go, Prof. Okay. Sabihan ko lang yung kasi ngayon 'di ba, hindi ko nga alam kung i-challenge sa Supreme Court ang 2025 national budget. Pero kung titignan mo, ang ilan sa mga adverse impact ng zero budget for PhilHealth sa 2025 national budget, unang-una is yung possible na disruption of healthcare access for most vulnerable Filipinos, especially dun sa mga tao, yung mga indigent nating kababayan at marginalized sectors na nagre-rely talaga sila sa PhilHealth for their, halimbawa nagpapagamot, pumupunta sa mga hospital, lalo na yung mga areas na kung saan nasa liblib na lugar or yung mga even yung ethnic minorities natin, unang-unang tatamaan yan Pangalawa, yung tinatawag nating disruption in coverage nga ng mga indigent families. Like, hindi lang indigent families, kasama na dyan yung senior citizen, yung mga person with disabilities, and informal workers na nagdi-depend talaga sila sa government subsidies, contributions to PhilHealth. Pangatlo pa na pwedeng maging impact ng zero budget na yan is yung strain sa PhilHealth financial services and yung risk din na kung saan yung tinatawag nilang reserve ma-deplete. Kasi may possibility ma-deplete siya kasi kung zero, so lahat ng gagastusin mo, kukunin mo dun sa tinatawag nilang reserve na kung saan gina-justify naman ni BBM na okay pa daw yung PhilHealth kahit zero budget yan sa 2025 kasi may reserve naman. Tapos yung impact nito kapag na-deplete, paano yung future services ng PhilHealth? At saka mga speakers, mayroon kang tinatawag na no balance billing or NBB services or policy. Paano na lang ito maapektuhan? Kasi ang nag-access dito, yung mga tipong pupunta ka ng hospital and you don't expect na magbabayad ka. Pero kung wala namang mauubusan ng pondo or madideplete or makukonstrain dahil nga nagre-rely lang sa reserve, baka ito mawala na rin. Tsaka ang magkakaroon talaga ng mataas na pressure sa healthcare system natin, lalo na pagdating sa public health. At saka yung tinatawag mong decline ng trust or tiwala ng ating mga kababayan sa ating PhilHealth at even sa public health natin, sa gobyerno natin, andun din. So ang tanong ko ngayon kay Speaker Attorney Harry Roque, kasi ikaw ang nagsulong dito, ano ang tingin mong potential violation sa batas ng Universal Healthcare Act sa pagkakaroon ng zero budget before natin tawagin si ating Speaker Maharlika sa kanyang additional inputs dito sa issue na ito? Well, malinaw na malinaw, no? Kasi nalabag ang Universal Healthcare Law dahil nga dapat gobyerno ang tumustos ng pondo para mabigyan ng mabuting kalusugan. No? Hindi tayo aasa dun sa kontribusyon ng mga miyembro. Ang pinagkait ngayon ng Marcos administration, nung tinanggalan ng budget ng PhilHealth, yung pambabayad sana sa premiums ng mga mahihirap. So yan ay paglabag na doon sa batas mismo. Bakit? Kasi yung pambayad naman na ibibigay ng gobyerno, meron din panggagalingan. Nakasaad din sa batas na 50% ng kita ng pagkora ng PCSO at saka ng sin taxes, dyan pupunta yan para pondohan ang universal healthcare at yung pagpondo ng gobyerno, doon talaga napupunta sa mga kontribusyon ng mga walang pambayad ng kontribusyon. So malinaw na linabag yung hindi lang universal healthcare law, pati na yung sin taxes law dahil nakasaad nga yan, no? Na yung mga kita ng mga sin taxes, PAGCOR, PCSO, dapat mapunta sa universal healthcare. Pero siyempre, hindi lang paglabag ng batas yan Immoral yung ginawa nila
Kasi nandyan na nga, meron na tayong pondo, hindi pa ibinigay, ipinagkait pa, at kung titignan mong ginawa nila sa budget, anong ginawa nila? Dinoble nila ang mga budget nila para sa sarili nila. Pati nga yung Office of the President, siya nang gumawa ng budget Humingi siya initially ng 10 billion. Abay, dinagdagan pa ng 5 billion na nakakita. Siya na nga nag-propose ng budget, tinaasan pa ng kalahati to 15 billion. Hindi ba kriminal na yan?